Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, mahal. Magtana na lang kaya tayo. Suhestyon ni Ivan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Janio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ano ang pangalan nung sir na tumulong sa'yo noong nakaraan? Sir Ivan po. Tugon ni Rai. Ivan? Ivan ba ka mo? Gulat na sabi ni Amira. Opo, hindi ko po ba nabanggit sa inyong pangalan niya, nanay? At napansin ni Rai ang pamumutla ng kanyang nanay matapos marinig ang pangalan ng lalaking tumulong sa kanya. Nay, ayos po ba kayo? Hindi naman pinansin ni Amira ang tanong ng kanyang anak. Natulala ito sa kawalan at tila naging malalim na ang iniisip. Ivan. Hindi naman siguro si Ivan ang tinutukoy ni Rai. Marami namang Ivan sa mundo. Tama, nagkataon lang ang lahat. Tura ni Amira sa kanyang sarili. Nay? Ulit na tawag ni Rai sa kanyang nanay. Ha? Anak, may sinasabi ka? Ayos po ba kayo, Nay? Tanong ni Rai. Oo naman. Ano kasi may naalala lang ako bigla. Nay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Nagkita po kasi kami ni Sir Ivan kanina at may inalok po siya sa akin. Panimula ni Rai. Noong una ay walang balak si Rai na sabihin ay naging usapan nila ni Ivan. Ngunit hindi niya kaya maglihim ni Rai sa kanyang ina. Sinabi nito ang alok ni Ivan at tulad ng inaasahan, nalungkot ang kanyang ina. Hinawakan ni Amira ang mga balikat ng kanyang anak. Anak, pasensya ka na kung hindi ko kayang ibigay sa iyo ang mga rangyang buhay, ha? Patawarin mo si nanay. Nagsusumikap naman ako para mabigay sa iyo maginhawang buhay, eh. Pero hanggang dito pa lang talaga ang kaya ko. Patawarin mo ako, anak. Umiiyak na sabi ni Amira. Nay, huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong umiyak. Hindi ko naman po tinanggap yung alok ni Sir, eh. Dahil ayoko pong iwan kayo. Hindi ko po kayang malayo sa inyo. Ayoko lang pong itago sa inyong tungkol dito. Nakakapanghinayang man po ang alok ni Sir pero alam ko pong hindi po ako magiging masaya. Hindi ko po kaya kayong iwan, Nay. Kayo pong buhay ko. Kaya ko pong tiisin ang lahat basta kasama ko po kayo. Tuluyan na ring umiyak si Rai at niyakap ang kanyang ina. Kitang-kita ang kaibahan sa dalawang pamilya. Hirap man sa buhay sina Amira at Rai ay punong-puno naman ang dalawa ng pagmamahal. Maliit man ang kanilang bahay ay uuwi at uuwi pa rin si Rai sa kanilang bahay dahil alam nitong hinihintay siya ng kanyang nanay. Samantalang si Ivan ay nagkukulong na lamang sa kanyang malaking kwarto, nakikipagtitigan sa kisame at hawak ang isang cellphone. Isang lumang cellphone. Amira, nasan ka na? Ani nito at muling inalala ang nakaraan. Amira, I love you. Gusto kitang maging girlfriend. Pag-amin ni Ivan. Sir, may lagnat po ba kayo? O hindi kaya nabago kang ulo ninyo? Alam niyo po bang sinasabi ninyo? Tanong ni Amira kay Ivan. Natawa si Ivan. Ito rin kasi ang unang beses na hindi man lang kinilig ang isang babae sa kanya. Hindi ka ba makapaniwala na ang isang tulad ko ay magkakagusto sa'yo? Tao rin naman ako, Amira. Tulad mo. Kaya, anong masama kung magkakagusto ako sa'yo? Sir, baka kasi nalilito kayo sa ibig sabihin ng gusto at salitang mahal. Magkaiba ho kasi yun, eh. Baka sinasabi mo lang na gusto mo ko dahil sa mga ginagawa ko, sa pag-aasikaso ko sa'yo, pag-aalaga ko at kung ano-ano pa. Kaya mo ko gusto. Trabaho ko po kasi yon bilang personal maid ninyo, kaya ako ginagawang mga bagay na yon. Ani ni Amira. Ang salitang mahal kasi, masyadong malalim yon. Masyadong mahiwaga. Hindi mo dapat basta-bastang sinasabi yun sa isang tao kasi yung salitang yon, maaaring bumuo yun o sumira
ng buong pagkatao niya. Sa mga sinabi ni Amira, ay mas nahulog pa si Ivan sa kanya. Mas naiintindihan nito ang kanyang tunay na nararamdaman. Amira, nagkakamali ka. Alam ko ang sinasabi ko. Hindi ako nalilito sa mga salitang binitawan ko. Alam kong mahal kita. Mahal na mahal. Pag-amin ni Ivan sa dalaga. Ngunit nagsisimula pa lamang ang tamis ng kanilang pag-ibig ay hinaluan na ito ng tadhana ng pait. Hindi inakala ni Ivan na ipagkakasundo na pala siya sa anak ng isa sa mga kaibigan ng kanyang ina. At bigla-bigla na lang sinabi ng kanyang ina na nakatakda na ang kanilang kasal ng taon din yon. Ma, hindi mo man lang ba hiningi ang opinyon ko tungkol dito? Ni hindi ko nga kilala kung sino yung Charis na yon tapos ipapakasal mo ako sa kanya? Hindi na ako bata para maging sunod-sunuran lang sa'yo. Inisasabi ni Ivan nang malaman ito. Son, you don't have a choice. At saka wag mo nga akong idaan sa mga ganyang dahilan mo. Alam ko ang relasyon mo sa muchachang si Amira at tutol ako doon. She's just a waste of time. Hiwalayan mo na siya at magpakasal ka kay Charis. Tapos ang usapan. After that, wala na akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam kung maging kayo ulit ng katulong na yon. Ang mahalaga sa akin ay matuloy ang kasalang ito. Para sa negosyo. Tapos. Tila sinakluban ng langit ang lupang magkasentahan. Ngunit kahit na ganoon ay hindi pa rin nawala sa tabi ni Ivan si Amira. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, mahal. Magtanan na lang kaya tayo. Suggestion pa ni Ivan. Sigurado ka ba sa gusto mo? Ako, Ivan, sanay sa hirap. Sanay sa kahit anong trabaho, kaya kong lumusong sa putik. Batak ang katawan ko sa kahirapan. Pero ikaw, Ivan, kaya mo ba lahat ng yun? Pag-isipan mo muna ng mabuti ang lahat. At pag desidido ka na, sasama ako. Kahit saan. Nakangiting sabi ni Amira. Pinag-isipan nga munang mabuti ni Ivan ang mga bagay. At habang hindi pa siya nakakapag-desisyon, ay sumunod muna siya sa mga pinapagawa sa kanya ng kanyang ina. Sa unang beses nilang magkita ni Charis ay plinano na agad nila ang kasal. Halata sa mukha ni Ivan na hindi ito interesado. At ramdam ito ni Charis. You don't wanna be involved in this wedding, right? Tanong ni Charis ang silang dalawang mag-asama. Obvious ba? Well, me neither. Napabalik ko si Ivan. Natawa naman si Charis. I knew it. Ayaw mo rin sa ganitong setup, diba? I also have no choice. Kaya here I am. May divorce naman kaya i-push na natin sa ibang bansa gawin ng wedding. Ani Charis. Nang dahil doon ay nagkasundo nga ang dalawa. Ipinakita nila sa lahat na sila ay nagkakaunawaan upang hindi na maghinala ang kanilang mga magulang sa kanilang plano. At tuluyan na ngang inalis ni Ivan sa kanyang isipan ang pagtatana nila ni Amira. Dala-dala ang tray na may pagkain ay pilit na ikinukubli ni Amira ang inis sa kanyang muka. Matapos ay pumasok na ito sa loob ng kwarto ni Ivan. Sir Ivan, ito na po ang dinner ninyo. Irritable nitong sabi. Mukha kasing hindi ka na magkakandaga-ulapay dyan sa gapang paakyat dito sa kwarto. Kumain ka na bago matulog. Para bukas pag blow mo, may laman ang tiyan mo. Dinig sa boses ni Amira ang inis. Ngunit dahil sa mahal niya si Ivan ay inasikaso pa rin niya ito. Umuwing lasing si Ivan. Nadadalas ng pag-inom nito ng alak dahil sinasamahan niya si Charis sa pumarty. Kasama ito sa plano ng dalawa upang ipakita na nagkakasundo na sila. Alam naman ito ni Amira ngunit hindi niya maalis ang pagsiselos. Sorry mahal. Kailangan ko lang pagbigyan si Charis. Pero next time, hindi na ganito, promise. Aba dapat lang. Kasi sa susunod na ganyan ka umuwi, hahayaan kita sa labas matulog. Naiintindihan mo? Buliyaw na sabi ni Amira. Alam ko naman nakikisama ka lang kay Charis. At para sa relasyon natin ang ginagawa mo. Pero kasi, niyapos ni Ivan si Amira. Mahal, tiis muna tayo ha. Pasensya na.
Ito lang kasi ang tanging alam kong paraan para hindi mawala ang lahat sa atin. Nagpatuloy ang pagkikisama ni Ivan kay Charisse hanggang sa isang gabi, isang pagkakamali ang nangyari. Ivan, ano kamusta? Huminto ang mundo ni Amira nang makitang magkasiping si Ivan at Charisse sa kama. Sa kama kung saan niya ibinigay ang kanyang buong pagkatao kay Ivan. Ang kama kung saan niya ibinigay kay Ivan ang lahat-lahat upang maipakita kung gaano niyang kamahal ang kanyang kasintahan. Napatakip na lang siya sa kanyang bibig at sinara ng marahan ang pinto. Kinabukasan matapang na hinarap ni Amira si Ivan. Sir Ivan, tawag ni Amira matapos kumatok sa pinto. Nakahanda na pong agahan sa baba. Nalimpungatan si Ivan at nakita na lang niya ang kanyang sarili na walang saplot. Nataranta si Ivan ng sobra at hindi alam kung ano ang gagawin. Sir? Ulit na tawag ni Amira. Ungol naman ng isang babae. Pagbaling ni Ivan ay laking gulat niya na makita si Charisse sa kanyang tabi. Halos mapatalon pa si Ivan sa kama sa nakita. Ouch! My head really hurts! Ani ni Charisse. Hindi pa man lang naaalala ni Ivan ang mga nangyari, ay pinihit na ni Amira ang doorknob ng pinto at pumasok. Sir, iaakit ko na bang agahan ninyo? Tanong nito. Tila hindi naman alintana ni Amira ang kanyang nasa harap. Namutla naman si Ivan ng sobra. Samantalang si Charisse naman ay panay pa rin ng daing dahil sa sakit ng kanyang ulo. Amira, yun lang ang tanging nasabi ni Ivan. Sige po sir, iaakit ko na lang po ang agahan ninyo. Ani Amira sabay sara ng pinto. Hindi alam ni Ivan kung paano ipapaliwanag ang nangyari dahil kahit siya ay hindi niya alam kung anong nangyari nung gabing yan. Ginawa ni Amira ang kanyang sinabi. Inakyat niya ang agahan ng dalawa at pinagsilbihan ng mga ito. Nang umaga din yon, ay umalis si Charisse na para bang walang nangyari. Amira, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Ivan. May ipag-uutos po ba kayo, sir? Wala naman. Gusto ko lang sana magpaliwanag sa nangyari kanina. Ani ni Ivan. Sir, ano po bang kailangan niyong ipaliwanag? Na hindi mo alam kung paano nangyari ang lahat? Nalasing ka lang? Na nagising ka lang at katabi mo na si Ma'am Charisse? Anong sasabihin mo sa akin na walang nangyari? Ano? Alin sa mga kasinungalingan na yun ang sasabihin mo? Pasigaw na sabi pa ni Amira. Mula nung araw na yon ay nanlamig na si Amira sa kanya. Hanggang sa humantong na nga ang lahat sa pag-alis ni Amira sa mansyon na walang paalam kay Ivan. Manang Tere, bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin na aalis na pala si Amira? Gigil na sabi ni Ivan. Sir, pasensya na po. Pero sa pagkakataong to, gusto kong ibigay kay Amira ang respeto. Amo kita, sir. At malaking paggalang ko sa inyo. Pero babae rin ako. Katulad ni Amira. At naiintindihan ko siya. Kaya mas minabuti na lang naming huwag mangialam sa nais ni Amira. Masyado siyang nasaktan. Ani ng mayordoma. Mula ng araw na yon ay hindi na nasilayan pa ni Ivan si Amira. Ang tanging bagay na lamang na nagbibigay lakas ng loob sa kanya na makausap si Amira ay tuwing idadial niya ang numero nito sa luma niyang telepono na numero lang ni Amira ang nakalagay sa phone book. Umaasa ito na balang araw ay sasagutin ni Amira ang tawag niya. Hanggat naririnig niya ang pagring ng numero ay hindi siya susuko na balang araw ay muli silang magkakausap. Nay! Tumutunog na naman po ang cellphone ninyo. Puna ni Ray. Hayaan mo lang anak, baka scammer lang yan. Tugon ni Amira. Nay, pwede po magtanong? Ano yan? Bakit po yung cellphone niyo sa tokador palagi niyo po charge? Pero hindi niyo po ginagamit. Nandoon lang po siya sa loob? Inosenteng tanong ni Ray. Ha? Ano ka ba anak? Ginagamit ko yan. Hindi mo lang nakikita. Tugon naman ni Amira.
Pumatak na ang hating gabi ngunit hindi pa rin dinadapuan ng antok si Amira. Hindi man aminin ni Amira, may dalawang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Una ay ang sinabi ni Rai na may gustong magpaaral sa kanya. At ang isa naman ay ang nabanggit na pangalan ni Rai, ang pangalang Ivan. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Saan kaya dadalhin ang isip ni Amira sa pagtatakang ito? Ano kayang kanyang mapagtatanto? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!